kung pag-uusapan dito bias, anong klaseng bias ba ang pinag-uusapan natin? Si Senator Risa, hindi naman niya sinabi na hindi, guilty si Sara Duterte. Dapat hatulan niya ng guilty. Ang sinasabi lang niya, tulad ni Senator Coco, pati ni Grace po, di ba? Sherwin Gatchalian, pati Nancy Binay, ituloy na yan. Di ba? Dahil kung ikaw ay nagsasabi na ituloy yung trial, hindi naman sinasabi na guilty na yan o inosente. Whereas, yung bias ng mga katulad ni Bato, ni Robin, ni Amy, di ba? Clear na clear. As sinabi ni Bato, di ba? Seconded supposedly by Bongo. Kaso hindi yata natuloy. Dapat ibasura na impeachment trial na yan. Magkaiba naman yata yung bigat ng bias na yon. Di ba? Hindi natin sinasabi na pristine ang lahat ng mga senador na yan. Talaga may mga bias yan dahil by its very nature, political ito impeachment trial. Pero tingnan natin kung gaano kagarapal yung bias ng isang banda, ng isang parte. Di ba? Ayun. Ayan. Tsaka iba naman kasi yung bias nung nagsimula na yung impeachment. Di ba? Iba yung bakbakan, yung political na bakbakan before. Di ba? Yung the lines were drawn sa mga iba't ibang mga political actors. Pero nagsimula yung impeachment, tapos ipagmamalaki mo pa yung bias mo, ibang usapin yun. Diba? Ibang usapin yun. Kaya mahalaga rin yung timing So, ano po ba nakikita ninyo? Mukha ba matutuloy itong trial proper? Kasi kanina sa press ko ni Senator Cheese, parang meron pa rin siyang uncertainty, no? Parang hindi mo makuha kung ano talaga di ba? Kasi tatawid sa 20th Congress parang siya yung nag-create ng uncertainty Di ba yung press ko niya last week, ang sabi niya, itong itong impeachment na ito, ipapasa namin sa 20th Congress, pero pwede nilang i-reject. May ganun pa siyang sinabi. Pwedeng hindi nila tanggapin. Ba't sinasabi mo pa yon? Ang dominant na legal framework yan, ay dahil korte na yan, pwede mo na yang mag-continue. Kung sakali mang hindi, huwag mo nang pangunahan. Lalo na, kasama ka naman sa 20th Congress. Diba? Parang sineset mo yung predicate para hindi siya tanggapin. No? Kaya doon ako medyo naasar doon sa press ko niya last week. No? Ako naman, Senator, I tend to agree, no? Kasi parang they are creating unnecessary hurdles for the impeachment trial to proceed. Diba? Starting with forthwith. Starting with forthwith, tapos yung pagre-remand ng impeachment, articles of impeachment sa House. Diba? Although kanina ginigit niya na dapat daw sundin ng House yung kanilang yung kautusan, diba? Ayan. Tapos ang pag-uusap daw nila from here on dapat in the form of pleadings. At hindi daw dapat basta-basta nagpapa-interview lang dyan sa media, diba? Ganyan-ganyan. Aba, talagang matigas Ang sabi kausap namin si former Chief Justice Puno, ang sabi niya ay walang ganong klaseng power ang Senate dahil nga co-equal body sila. Tapos, ayun na, nireiterate niya, ang role ng Senate is to convict or acquit. Ang role ng House is to impeach. No? At medyo pinitik niya yung House na dapat hindi nila sagutin yung remand na yan ng Senate. Huwag silang pumasok do sa framework ng Senate. Chief Justice yan, sinasabi niya. No? Na dahil nga, di ba, naglabas ng resolution yung House na practically sinasagot yung mga constitutional issues na niraise ng Senado. Bagaman, hindi naman nila i-transmit sa Senado yung ginawa nila. So, hindi pa sila pumapasok sa framework ng Senado doon sa remand. Ang sabi ni Chief Justice Puno, huwag niyong gawin yan. Huwag kayong pumasok doon sa framework na yon dahil wala silang role para hingiin sa inyo yon. Kaso, kanina rin nung sa press ko ni Senator Cheese, ang impression ko was parang contingent yung pagpapatuloy nitong impeachment proceeding sa Senado doon sa magiging kilos ng House. Parang I got the impression na kung hindi sila tumalima doon sa kautosan ng impeachment court, baka hindi matuloy. At least, I got that impression. Di ba? Yun nga. Oo, yun ang kanyang sinasabi.
Di ba? Pero dapat ang magsabi nun, dahil practically tapos na yung 19th Congress eh. Di ba? So dapat ang magsabi nun, yung 20th Congress. Ba't pinangungunahan mo kahit kasama ka sa 20th Congress? Ba't pinangungunahan mo yung gagawin ng 20th Congress? Parang sinasabi mo, ikaw pa rin yung Senate President sa 20th Congress. Parang in so many words, yun ang ini-impose mo. Oo nga. Tsaka, Pag nangyari yan, sabihin ng 20th Congress, ay, o nga pala, nag-agree kami na i-remand. May mga tanong kami, etc., etc. No? Pero, tapos na eh. Tapos ka na eh. Anong hihingin mo? No? oo Ang nga. sabi, Tsaka, nagbigay ka ng summons. Nagbigay ka ng summons pero hindi pa naman binabasa yung impeachment complaints. So, what was the summons about? Anong lalamunin ng summons? No? Ano yung summons mo doon sa Vice President? Hindi nyo binasa yung impeachment complaints dahil nga niremand nyo sa House. So, kahit naman hindi ka abogado, yung logic, parang mali eh. Yung logic. No? parang sila yung nagkikreate unnecessary complications dito sa isang proseso na hindi naman kailangan maging ganun kakomplikado at least at this stage, di ba? Pero, Senator, what do you think? Mukha bang matutuloy yung trial? Well, siyempre yung mga DDS, kaya nga ni-raise nila yung issue ng de facto dismissal, no, impacto dismissal, dahil gusto nila manipin the bad. 'Di ba? Ibang usapin pa yung botohan eh. To acquit or to convict. Doon kasi ang feeling nila lamang naman sila eh. Pero pag umabot ka ron doon sa dulo ng impeachment, ng trial, kailangan mong dumaan doon sa ebidensya. Di ba? Kailangan mong ipakita yung halimbawa, yung mga gustong magtestigo para pangatawanan yung impeachment complaints. Halimbawa, kasama ba sa impeachment complaints yung sinasabi nila sa Cañas na ang reyna ng Tokhang sa Davao ay si Vice President Sara Duterte. So, tetestigo sila sa Cañas. Sasabihin niya, bakit? Bakit siya naging reyna ng Tokhang? Ibig sabihin, ang assumption, meron siyang mga pinatokhang. Halimbawa, yung COA, ilalabas nila yung ebidensya tungkol dun sa Notice of Disallowance, hindi lamang sa Office of the Vice President, hindi lamang sa Confidential at saka Intelligence Fund, kundi pati sa DepEd. So, lalabas yan. Kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na yung mga daang-daang milyon sa bank account ni Vice President Sara ay galing sa mga drug lords, katulad nila Sammy Uy, Michael Yang, etc., etc., no? Kahit winidraw na nila yung pera na yan, lalabas pa rin yan dun sa paper trail sa bangko. Sino nagbigay, magkano, etc., etc. Kahit winidraw mo na. So, marami yung pwedeng lumabas. Kaya yung gusto ng mga DDS, hindi, no? Hindi, ay wag nating simulan. Wag nating masimulan. Magkaroon ng de facto impacto dismissal or i-reject ng 20th Congress yung usapin ng continuity or kung hindi gagawin ng House yung remand ay itigil na. Itigil na. Yung sinasabi mo kanina na naka-premise doon sa pag-comply ng House yung impeachment, yung pag-proceed. So, dalawa yung labanan. Yung unang labanan ay masisimulan ba para lumabas yung ebidensya at yung ikalawa, maa-acquit ba or mako-convict. Yun. Doon nakatali yung isa nating pinag-uusapan earlier on, yung pag-inhibit. No? Na ang sabi ng iba is personal. Ang sinasabi ni Chief Justice Puno kanina, teka, hindi yan simpleng personal. No? Dahil may mga rules ka eh. May mga rules diyan bilang hukom, bilang judge. Meron kang hindi pwedeng gawin bilang judge. No? At hindi lang yan usapin ng delikadesa. Dahil malinaw naman, karamihan sa mga politiko at mga senador natin, walang delikadesa. So hindi mo na maihingi yon. Ang sinasabi ni Chief Justice Puno, may mga rules dyan na pag nilabag nila, ay dapat ma-hold liable sila. No? Ang problema, siyempre, yung mga rules na yon, no?
Hindi, ang problema dyan kasi, di ba, ang tono rin ni Senator Cheese kanina, powerful ang Senate impeachment court. Di ba? Try and decide impeachment cases. Mas magiging problema kung abusuhin na rin kanila kapangyarihan kahit na maliwanag na labag sa patakaran at sa batas at gawin pa rin nila. Di ba? Up to how many times ka pwede pumunta sa Supreme Court, di ba? Kumbaga, kaya nga nagkakaroon siya unnecessary complications But in fact, hindi dapat nagkikreate ng ganon. At ito pa yung weird, no? Dapat na nagkikreate ng ganon yung defense Pero lumalabas yung mga senator judges yung gumagawa ng problema para sa kanila to protect the vice president Diba? Sa prangkang usapan mo yun nangyayari. Diba, senator? Yun ang problema dyan Diba? Sila yung nagkikreate ng problema ng hurdles after hurdle. Hurdle after hurdle. But in fact, dapat yung defense nga, sa defense nga nanggagaling yun Yun nga yung sinasabi ni Senator Win Gatchalian. Dahil ang delikado rito ay baka mag-create ng political crisis, no? Dahil ang nasisira rito ay yung institusyon ng Senado, no? Na mismo yung mga senador ang sumisira. No? Sabi niya, hindi lang impeachment ang nakataya rito Ang nakataya rito yung tiwala ng mga mamamayan, no? Doon sa institusyon. Ang problema, yung mga miyembro ng institusyon mismo ang nagwawasak doon sa institusyon. Ang kapal ng muka para magpa-inhibit, eto, ang linaw-linaw ng kaibahan Kakagaling mo lang sa Senado, kakagaling mo lang magbukas ng Senate as a trial court. Tapos diretso ka sa Kuala Lumpur, yung akusado nandun, kasabay mo nag-enjoy, kumakain, tapos, in-endorse mo pa yung kapwa mo senador na galing doon sa Senate hearing as a trial court as vice president nitong akusado. No? So, di ba, ang linaw-linaw ng ibig sabihin ng inhibition sa ganung klaseng konteksto. Ang linaw-linaw ng ibig sabihin. Di ba? Tapos, biglang yung vice president sabihin, hindi, dapat yung isang senador na ang tagal lang bumabanat sa akin. Dapat yun yung magpa-inhibit. Diba? Yung